Dako po, eto, maganda hong pag-usapan at diskusyonan po, mga kabida. Mantakit nyo, hinahanap na po ngayon, ni Dr. Gary C., ito hong si Moses. Ang tagal na po yung patay, mga kabida. Libo-libong taon na po yun. Okay? Ito, sa tingin ko po, frustration po ito, ni Dr. Gary C., isa hong public health reform advocate po, mga kabida. Dahil sa matinding baha po, sa Metro Manila, Eto, babasahin ko muna itong post ng ang balita ngayon, Kailangan na si Moses. Okay? Ito yung matinding pahayag po, ni Dr. Gary C. Ito ang naging reaksyon ni Public Health Reform Advocate Dr. Gary C. sa matinding pagbaha sa East Avenue patungong Quezon Memorial Circle sa Quezon City nitong Lunes, August 17. Okay, ito yung sinabi po ni Dr. Gary C. sa kanyang post po, sa kanyang Facebook account, mga kabida. Nasaan na ang gobyerno? Pinas, anong nangyari? Ni C. sa kanyang Facebook post. Sa follow-up comment, ibinahagi rin niya ang pagbaha mula Kalayaan Avenue patungong Quezon Memorial Circle malapit sa Quezon City Hall. At nananawagang imbestigahan ang mga flood control project sa lugar. Flood control projects ng mga congressmen sa lugar na ito. Imbestigahan dapat, dagdag niya. Okay? Yan yung naging payag po, mga kabida, ni Dr. Gary C. Dahil sa frustration, okay, binanggit na po niya itong si Moses. Diba? Si Moses. Diba si Moses, mga kabida, sa Biblia, yung ginawa po niya, hinati po niya yung dagat, para lang po, makatawid yung mga Israelites, mga kabida, po. Okay? Yun din. Para makatawid po ang tao, mga kabida, sa tubig baha, dyan po sa Quezon Memorial Circle, sa East Avenue, hindi ho pwedeng gawin to ng tao. Okay? Dahil sa matindi na po yung baha, mga kabida. Ang problema po, kaya nangyayari ito because of corruption. Malinaw naman po ito sinabi po ni Dr. Gary C., mga kabida, dahil sa flood control project scam, mga kabida, kaya nangyayari itong baha. Okay, kaya nga nananawagan ito, mga kabida, na imbestigahan itong flood control projects, ipagpatuloy. Kaso lang po, ang Senado, itinigil po. Okay? Itinigil po nila yung investigasyon sa flood control at ipinasa po, mga kabida, sa Office of the Ombudsman. Okay? Kaya yun yung tanong bakit itinigil Diba? Mas lalo hong investigahan ngayon ng Senado ito hong flood control project scam dahil sa mga matitinding baha na nangyayari ngayon. Hindi lang po sa Luzon, mga kabida, kundi sa Metro Manila. Okay? O challenge ito sa Senado, Okay? Kung wala ko silang tinatakpan, mga kabida, kung wala ko silang prinotektahan, dapat mag-initiate po sila ng panibagong investigasyon ng flood control projects. Huwag ho nilang iasa sa ombudsman. Ang dami na pong trabaho yung ombudsman, mga kabida. Yung mga itinuturing nga na mga suspect dito, mga kabida, sa pagnanakaw sa pera ng bayan, Kaya nga, nagkaletse-letse ito hong flood control natin, mga kabida. Hanggang ngayon, nasa investigasyon pa lang. Okay? Dapat Senado na po. Sila na po mag-conduct ng investigasyon, mga kabida, kung wala ko silang itinatago. Kung wala ko silang pinotektahan, mga kabida. Di ba? Yun yung impression Kaya nga, itinigil po yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dahil may mga senador din, mga kabida, dyan, na idinawit, isinangkot, mga kabida, dito ho sa issue po ng maleta delivery scheme, kung saan po, parang yun kumbaga, proceeds, mga kabida, sa flood control. Diba? Yun yung rason. Diba? Sana for the interest of the people of the Philippines, for the public interest, sana buksan muli itong investigasyon.
Kasi ho naman po mga kabida yung matatamaan dyan. Okay? Para at least malalaman natin mga kabida kung sino-sino pa yung mga sangkot dito. Kasi bitin na bitin eh. Yung investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, in fact, yung isinabmit na report mga kabida ni Senator Ping Lacson, initial pa lang yun eh. Hindi talaga buo, mga kabida, po. Diba? Oh, eto. Ano na to? Kumbaga, panggigising na po to, mga kabida, yung nangyayari ho sa Metro Manila eh. Hindi ho pwede na baliwalain lang po natin to, mga kabida, po. Hindi po ito dahil sakuna lang po, Okay? Hindi lang po ito insidente lang po. Simpleng incident, hindi. Ito po ay bunga, mga kabida, sa nangyayari hong pagnanakaw po, Ito po ay bunga, mga kabida, sa pambubulsa po, mga kabida, ng mga ilang politiko dyan. Pero na supposedly para sa mga proyekto, sa pagkontrola po, mga kabida, ng mga pagbaha, mga kabida, hindi ho napunta doon eh. Napunta doon sa iba't ibang bulsa ng mga politiko, mga kabida, po. See? Ano na po? Okay? Hindi ba tayo magigising dito, mga kabida? Dapat na ho tayong gumising. Yung mga politiko dyan na tahimik, although hindi ho involved sa pagnanakaw, pero tumahimik. Okay? Parang walang alam at walang pakialam. Makialam na po kayo. Kumbinsihin ho ninyo yung mga kasamahan po ninyo, Okay? Kayo na mismo mag-initiate na mag-imbestiga ho dito, wag ho kayong matatakot. Ano bang nangyari po sa Pilipinas po, mga kabida? Kapag merong ganito, iisang tao lang po ang pinagdidiskitahan. Okay? Ang vice presidente. Okay? Pinaghahanap kahit na wala naman pong role sana, mga kabida. Pero ang pinaghahanap, ang vice presidente. Ang presidente, na meron pong access sa lahat, mga kabida, nasa kanya yung resources, hindi ho hinahanap. Okay? Hindi nga nagpakita yung presidente dyan, yung vice-presidente pa, Sus. Naku naman, mga kabida. Kaya nga sa tansya ko po, magpapatuloy itong pangyayaring ito, yung mga pagbaha, mga kabida, hanggat bawat budget, bawat taon, hindi ho pinipigilan yung insertions, mga kabida. Di ba? See? Kahit na po, nabuking po itong flood control projects, mga kabida. Dahil ho sa mga insertions in the past. Meron na naman tayong narinig na meron na naman pong insertions for the 2026 national budget, 2027 national budget, mga kabida. Parang wala akong nadadala Di ba? Parang walang nadadala po, mga kabida, po. Hanggat meron niyang mga insertions na yan, yung mga sikretong pondo na ini-insert po, mga kabida, hindi ho mawawala yung pagnanakaw po, sa budget po ng gobyerno, mga kabida, po. Okay? Dapat pigilan yan. Itigil na yan. Po? Okay? So, eto, yung pagtawag ho, mga kabida, kay Moses, matindi na talaga yan, mga kabida. Kumbaga, ang interpretasyon ko dyan, mga kabida, wala na pong solusyon. Okay? Ang tanging solusyon lang talaga ay pabalikin ho si Moses dito sa bansa, Okay? Dito sa mundo. Para po, tulungan po ang mga tao po, mga kabida, na makatawid. Okay, kagaya ho sa kanyang ginawa sa Biblia po, mga kabida, na hinati po ang dagat para po makatawid yung mga Israelita, Okay? So, yun, mga kabida. Ito, sila dapat isusuka na po, mga kabida, ito mga politiko po, gumagawa ng karumal-dumal na krimen, Ito kung pagnanakaw po sa pundo ng bayan, po. Malapit na po yung eleksyon, 2028. Baka makakalimutan po ninyo ang ginagawa ng mga politiko, yung mga politiko po ninyo sa inyong mga lugar, mga kabida.
yung mga lugar na palagi hong binibisita ho ng baha, mga kabida, tandaan niyo yan sa 2028 elections. Okay, magbago na po kayo ng mga leaders ninyo. Okay? Wag ngayon ayaw ninyo, pero pagdating ho ng eleksyon, sige pa rin, ano? Binoboto pa rin ninyo, ano? Mga kabida, ano po? Di ba? So, ibig sabihin, hindi ho kayo nadadala. Okay? Hanggang complete lang po kayo, hanggang reklamo lang po kayo, ano? Pero pagdating ho ng eleksyon, pagdating ho sa paghahatol po, mga kabida, wala. Parang wala ho kayong nakita, wala kayong narinig. Okay? So, it boils down pa rin, kasalanan pa rin natin ng mga botante, ano, mga kabida. Okay, para po sa inyo, ano po inyong opinion at pananaw dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.